Hello mga Les, good evening. Ayan, papakita natin. Mayroon tayo rito ang dalawang Honda XADV. Ang kulang na lang yung 2025 model. So, pakita mo natin ito. Una, first generation ng Honda XADV. So, ayan o. Ito naman yung second gen, 2024. Pagkakaalam ko, hindi ko lang sure, 2020 hanggang 2018. So, halos parehas lang sila ng laki, oh. Magkaiba lang ng mukha. Parehong 750, sa gulong parehas lang din ng size. Ang papakita pa natin iba yung accessories nito. Sa ilaw kasi nagkaiba kami. Laki ng ilaw ng kay Sir, oh. Sir Mark. Ito, 5 LED. 5 na ba? 1, 2, 3, 7 pala. No, kaya pala malakas. Na flat type, ito naman, MDL. Na 100 watts na spot type. So, papakita natin, di-discuss natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawang ilaw. So, pagka may ganito kang ilaw, sa lakas, maliwanag talaga to. Ang disadvantage lang, hindi siya friendly sa ibang motorist kasi nga, sa sobrang liwanag niya, sa bugi liwanag niya, nakakasilaw. So, pag may kasalubong ka, talagang masisilaw sila. Maski na kung may dimmer to, maski na i-dim mo yan, pero parang walang dimmer eh. Maliwanag pa rin kasi sa buging liwanag niya. Unlike nito, yung liwanag naman niya, nakafocus lang, may cut siya kung hanggang sa lang, kunyari, hanggang sa mukha lang ng tao, o hanggang sa dibdib lang. Tapos yung high, mataas na talaga, nakakasilaw na. So, yun ang difference ng spot type sa flat type. So, busina, pareho naka-PIAA, kaya lang ito, yung PIAA niya nakalabas, nakama sa pre-play siguro. Unlike dito, nakatago yung PIAA ko, medyo limit. Tapos nakita natin sa tambucho, parehas lang. Oh. Ayan, parehas lang kami yung tambucho na naka-akra. Magkamukha lang. Papakita natin sa side. Kangina sinakyan ko yun na parang pakaramdam ko lang mas mababa. Hindi lang ako ganun kasigurado. Sa size ng gulong parehas lang. Iba na yung gulong 2024 model. Parang mga swing arm, iba na rin. Oo, na iba lang sa kulay. So yan. Puta natin. Habang si Pate nandito pa. Ito may side panel to maliit. Yung crossguard niya hanggang dito lang. Unlike yung sa hanggang dito. Yung crossguard nga pala nang gawa namin. Tapos yung meron siyang engine guard para hindi sumakikimahan. Saka yung mga tapax bracket gawa namin. Ganito yung mga available na tapax bracket na OEM. Mataas, saka nakabuka to. Ayan ang forma niya. So sa atin, minimalist yung forma. Hindi siya gano'ng halata. Ayun, makikita nyo lang yung stock grab bar. Parehong adjustable yung windshield, mechanical siya, dipihit. So, yan. Gawin natin, i-sound test natin pareha sa kayong i-test natin yung ilaw. At ang tutulungan natin si Pat. Pat, start mo parehas. Yaman ito, dalawang XADV lang, oh. Ayan, oh. Wala pa siyang DRL, yung headlight na. Start mo nga, Pogi. Start mo. Parang magkatunog lang eh. Start. Lapit, ayan, start. Start mo. Ayan. Parehong bulahaw. Try mo nga konti parehas. Try mo nga ito. Try mo na to. Try lang, ito. Try mo. Throttle mo. Ito. Parang lang eh. So, pakita natin yung ilaw. Sa ilaw, malaki pagkakaiba nila. May ilaw mga ito, Pogi. Liwanag din ito eh. Yeah. Ay, ang liwanag. Muna. Pakita natin yung liwanag niya. Ayan, oh. Ito yung flat type. Ayan, oh. Sabog talaga, oh. Pakapatay ito, Pogi. Patay mo. Yung sa atin, yun lang. High mo nga, high na yan. Ayun, low.
Ito yung high. Mapalimalay, bumubuka yan. So, yung ilaw niya may cut. Pero kung di lang bawal talaga, magandang combination. Isang flat type, saka isang MDL o mini driving light. Busina mga pogi. Busina. Busina. Ito may gipit. Ito yung normal na tunog ng PIA. Kasi nga, ito nakalabas. Ito, nakaipit sa loob. Pakita natin sa panel. Sa panel medyo lamang yung ano. Yung 2024 wala na nito. Saka ito colored na. Sa mga gauge iba na rin. Sa susi niya may knob. May pindutan dito. Pakita ko ngayon. Ito colored na. Iba na yung switch. So ayan. Rev natin. Pakita ulit natin dalawang Honda XADV, first generation and second generation. So sa video na ito, demo natin yung mga ilaw na to. Unahin natin dito sa XADV na first gen, flat type yung ilaw niya. Kung makikita nyo, 6 LED na flat type, sabog talaga siya pero maliwanag yan. May papakita natin sa video. Ang laki niya oh. Tapos may yellow cap yan, ditanggal yan. Pwede yung tanggalin yung cover ng yellow para maging white na yung ilaw niya. Yan. Tapos eto naman sa XADV natin, maliit lang yung bilog niya compared dun sa kabila. Pero may high and low at dual color na rin. Hindi na kailangan ng cap. May white at yellow. Samantalang dito, lalagyan mo pa ng cap. Or tatanggalin mo yung cap para bumalik sa puti. Yan yung size niya. Ganun kalaki oh. Compare natin sa kabila. Ang laki oh. Sandakot. Ito sa kabila, ang liit lang. Ayan. Parang kalahati lang ng size ng kabila eh. So, demo natin ito mamaya. Itatry natin sa gabi. Ayan, makapal siya. Makapal ang body ng flood type. Saka wala siyang fan. Unlike sa kabila, sa MDL na 100 watts. Yung MDL na to, Lightning brand to, sariling brand natin. Meron siyang fan sa likod. Yan, meron siyang fan dyan. So, nape-prevent niya yung excessive heat ng ilaw. Test natin yung ilaw. Dito sa parking muna tayo. Unahan natin dito sa first gen Honda XADV. Yan yung high niya. Kung mapansin nyo, mahina lang yung nadadagdag na liwanag pag naka-high. Unlike nung may auxiliary light, yung ilaw nito, ito yung 6 LED na flood type. Yan, hindi tayo nag-install yan na dinedemo lang natin. Yan, malaking liwanag talaga, sobrang dagdag na liwanag. Kailangan talaga meron kayong auxiliary light, pambiyahe man yan o pang daily use lang. Malaking bagay kasi pag na-aksidente ka at saka mo palang maglalagay ng mini driving light, huli na rin. So hanggat walang mayyayaring masama, maglagay ka na ng auxiliary light. Ito may blinker function pa pero not advisable na gamitin, bawal po yan. Ayan. Lipat tayo sa kabila. Honda XADV 2024 second gen. Start natin. Ito yung high and low niya. Test natin. Ayan. Ganun din, same sa first gen na XADV. Hindi siya ganun kaliwanag. Ayan yung MDL niya. Makita nyo iba yung kulay ng pagkaputi. Tapos pag high, sabay na yung dilaw. Ayan. Dual color, high and low. Yan ang advantage na ng mini driving light. Yan, nilagyan natin ng passing. Laking tulong yan mga LEDs. Ayan. So ito naman sa front view. Laki nung ilaw talaga nung first gen na XADV. Hindi dilaw. Yan ang liwanag. Nangingibabaw yung dilaw. Kung tatanungin nyo kung alin maliwanag, mas maliwanag talaga yung flat type. Kaya nga lang, hindi mo siya magamit every time kasi kailangan mo i-off. Kasi nasisilaw talaga. Mamaya papakita ko sa demo video. Punta mo yung pasahero ng tricycle nasisilaw. Si Mangot. Kasi sa sobrang liwanag niya, napapatingin talaga yung mga tao.
Pero kung sa mga malabuntok kayo magdadrive, okay na okay yan. Yan o. Liwanag, diba? So maganda rin naman yung yung spot type, yung flat type. Bagay din sa motor, malaking ilaw, malaking motor. Yun nga lang, kagaya yung sinasabi ko, hindi nyo magamit ng dire-diretso kasi nga masyadong maliwanag. Ayan. Yung crash guard nga pala nitong ADB natin, gawa lang namin. Eto, aftermarket yan. Parehong pogi parehong macho yung motor Ayan 6 LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 LED, legal pa yan. Pwede pa yan. Kasi maximum of 6 LED sa isang side. Ang maximum kalaga 6 lang. Tapos 1 pair lang ng MDL, ng auxiliary light, hindi pwede 4. Ito naman, para siyang dalawang LED. Ayun, may puti, may dilaw. Nasa loob. Tapos yung lens niya, projector type. Yung nakabukol. Ayan o. Demo natin sa labas para makita natin talaga kung maliwanag. Try natin. Yan mga test natin dito sa kalsada. Dito natin makikita kung talagang maliwanag to at magandang gamitin. So yan yung stock headlight. Try natin gamitin nyo. Ayan. Napakaliwanag ang puno, kitang kita, dalawang side, baba, paikot talaga yung beam niya, ang laki. Saka liwanag talaga. Laking tulong. Ayan o. Ultimo poste, nakukuha yung tutukan ng ilaw. Ganun siya kaliwanag. 6 LEDs, another 6 LEDs sa kabilang side. 12 LEDs, kaya maliwanag talaga. Ayan o. Ang disadvantage lang, kailangan nyo talagang patayin yung ilaw nyo pag nagkasalubong. Kasi nakakasilo para sa kanila yun. Kaya kung makikita nyo pag nagkasalubong, hindi natin magagamit ng dire-diretso. Yan, pag wala, on ulit. Kaya pag city driving, mahirapan yung gamitin ng ang matagal yan kasi papatayin nyo talaga eh. Pero sa liwanag, talagang mas maliwanag to compare sa mga mini driving light. So kung tatanungin nyo ako, depende kung saan nyo gagamitin yung ilaw. Kung spot type ba o flat type, depende yan. Pero kung pwede nga lang na parehas meron, kaya lang bawal po yun. Para kung city driving, spot type, kagaya ng mini driving light. At pag sa mga liblib na lugar, eto pwede ito. Nakata yung gano'ng kaliwanag yung ganyan. Ganyan yung kaliwanag. Kaya mas maganda ito magpunta dito na walang gano'ng sasakyan. Okay na okay yan. Ano, liwanag oh. Patay na naman pag may kasalubong. Tapos pag wala, kailangan on ulit. Ayan. Liwanag. Grabe oh. Kita lahat. Yan o. Yan, pag may konting kasalubong talaga hindi mo pwedeng i-on. Nakakaawa yung kasalubong, kumikindad-kindad. Yan o. Liwanag. Parang gusto ko magkabit nito, kaya lang bawal. Kung pwede talaga magkakabit ako isa nito, isang pares nito, saka isang pares na MDL. Kaya lang iniisip ko paano siya maging hindi hulihin. Baka mahuli tayo, delikado ng 5K din yan. Yan o. Ganun kaliwanag itong auxiliary light na to, na flat type. Para siya yung mga branded na pati niya, pati blinker niya, ganun din. Wala lang siyang dimmer. Hindi ko alam kung anong brand to eh. Dinest lang natin sa customer ng motor na. Yan, shoutout kay Sir Mark ng Pule. Siya po yung owner. Ayan o, nakita nyo pag may kasalubong, hindi ako mapag-on ng auxiliary light. Tapos pag may naninilaw sa'yo, ayan, okay na okay yan. Pwede nyo silang silawin. Ayan, liwanag.
Paano kung nasa city driving ka, hindi mo talaga mabubuksan. Although maliwanag yung sa city. Kaya lang pag yung lugar nyo, liblib pa rin, tapos may kasalubong. Yun, naka-off ka pa rin. Mga red zone, liwanag. Saan ba tayo? Ayan, ang gamit natin Honda XADV first gen. Ayan, ito na tayo dito sa Alphamart. Test naman natin yung isang motor. Yan, this time naman try natin itong motor ko, Honda XADV second gen o V2. So naka kami dito mga LEDs. Ito nga Lightning Elite Plus 100 watts with 1 year warranty. MDL to. Ito yung may high and low function. May high, may low. Yung low nung ilaw ko is white, tapos pag nag-high ako sabay na yung puti sa kadilaw. Pagka may mga kasulubong tayo, pwede hindi natin patayin yung MDL. Naka-low lang siya para hindi siya nakasilaw. Pwede ito sa mga city driving. Kahit saan man. Ayan, yan yung high niya. Pag naka-low, nakatutok ka sa kabayan. Kaya hindi nakasisila yung mga nakakasalubong natin. Pero pag naka-high, naka-high din siya, na-add na rin yung dilaw na kulay. Kaya all weather na rin yan. Maski na maulan, nasa yung kalsada, pwede rin kasi may dilaw. Saka may puti. Yan, kumakita yung marami kasalubong. Hindi ako nag-high. Yung ilaw na yun, mataas yan. Para lang sa camera, parang wala. Pero mataas yung tutok yan. Hindi lang kasi taas. Flat type na pati yung poste. Ay, naluluto na yung naliwanag. Ito, sakto lang. Siguro tututukan talaga yung taas. So yan, okay na. Iba yung, magkaiba sila talaga. Kaya kung itatanong ko ano mas okay, depende kung ano paggagamitan nyo.